Hello, crush! Hello, crush! Kumusta na, crush? 9:43 is our time. Magandang gabi sa inyo. Ito si Brother June Banaag. Welcome po sa programang Dr. Love Radio Show. At tayo po ay magsisimula ng 9:30 supposed to be hanggang alas 11 ng gabi. Napapakinggan po tayo sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. At napapakinggan po, kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Sakali man po, pakishare din po ang ating live stream sa ating episode tonight. At syempre mga kapatid, please follow and subscribe sa ating mga social media accounts na inyo pong nakikita sa inyong screen. Just search nakikita sa inyong screen. Ayan. Search at Radio 5 True FM sa FB, X, TikTok, IG, Instagram yon. IG at saka sa YouTube. Yan. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi ng inyong kwento, mga kasaysayan ng buhay, mga frustrations, disappointments, achievements, problema na gusto nyo idulog sa ating palatuntunan, pwede nyo pong i-share ang inyong kwento. Magpadala lamang po ng mensahe o liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag sa aming hotline sa 863-15788 at 863-16674. 9:44 is our time. Pagbabalik po natin, ihatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes, June 11. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, June 11. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ikalimang kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kapag ang asin ay nawala ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan kundi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9:49 ang tumpak na oras. Batiin ko nga pala ang sumulat at naglapat ng musika ng ating theme song. Ito'y ginawa nila ang awiting ito. Itong nadidinig nyo ngayon. At pinagkaloob po sa inyong lingkod several years ago. Pinagkaloob sa inyong lingkod para ho magamit natin na theme song ng ating programa. At nais nating pasalamatan ang grupo ng Cosmic Wall.
Cosmic Wall sa pamuno po ni Robert Vigo Maranan, no? Na siyang sumulat at naglapat ng musika sa awiting ito. Maraming salamat, paring Robert Vigo Maranan at ang Cosmic Wall. Thank you so much. Hanggang ngayon ginagamit ko pa yan, ha? Maraming salamat. 10 minutes before 10 o'clock, atin pong alamin, ito'y pangalawa na, no, kahapon ang unang araw ng pagtatampok natin sa isang linggong kasalan. Ito'y special project ng programang Face to Face na isinagawa natin upang bigyan ng dignidad ang mga kababaihan na naging panauhin po natin sa ating programa na nagli-live in napakatagal ng panahon na hindi po makapagpakasal dahil wala raw silang pera. Ayan. So ngayon po, pumili kami ng 4 na couples na ipakakasal natin. Sa isang linggong ito, pagpapatuloy po nating ipapakita sa inyo ang mga kaganapan sa paghahanda namin para maganap ang isang napaka-successful na wedding event sa Face to Face. Ito po ang ating tampok ngayong gabi, ang part 2 ng isang linggong kasalan sa Face to Face. Jocelyn and Nelson, kayo na! Kung matatandaan natin, sila ay dating taga-Agham Road, Quezon City, ngunit napalaya sila sa tinutuluyan nilang bahay. Ilang buwan ring nanirahan sa kalsada at nang hindi na nila ito matiis, ay nagdesisyon na umuwi na lamang sa probinsya nila Nelson, ang Isabel, Leyte. Layo ng bahay ninyo, ha? Pinuntahan talaga namin kayong dalawang mag-jowa. Ayan, anong trabaho mo dito? Yung ano na po, yung electric bike po. Electric bike. Kanino yun sa iyon? Hindi po, anong arkila yun po. Nag-ano ka lang, namamasada ka lang. Hindi yung pumasa dito, sir. 5 piso. Oo, 5 piso. 5 piso, malayong malapit. 5 piso, malayong malapit. Oo. Dito ka naghuhugas ng pinggan. Ayan yung tubig yan, libre ba yan? May bayad po. Ano bayad yung tubig na yan? Magkano binabayad nyo? Ano, depende. Hindi sa pa, ano po, yung bill. 170. Sa isang ano yun, sa isang buwan na yun. May sorpresa kami sa iyo. Bali, dadalhin ka namin ng Maynila, Nelson and Ate Jocelyn. Ready na ba kayong dalawa? Harapin mo, face to face. Harapin mo, face to face. Mula Leyte, abot Reliance TV5 Media Center ang Kabaa. Sasama kaya sila sa Manila? Pinky, ano na? May sorpresa kami sa iyo. Dadalhin ka namin ng Maynila, Nelson and Ate Jocelyn. Ready na ba kayong dalawa? Opo. Pumayag na sila, kaya di na natin pinatagal at pinalipad na natin sila pabalik ng Maynila. Kung malapit na tayo sa Maynila, excited ka na ba? Aba. First time mo bang makakasakay ng eroplano? Aba. Ayan, isasakay kita ng eroplano, ha? Ikaw sa mong parting eroplano sumakay, sa pakpak ko sa buntot. Naturang sa gitna. Sa gitna. Ayan ha, mga kapatid, hintay na kayo, nandiyan na kami, malapit na kami sa TV5. Sa Maynila ngayon. Siyempre, masaya. Ihahatid pa rin namin kayo doon sa bahay na natitira nyo pangsamantala, kaya tayo lang natin yung sakyan na yan. Ito na ang aming
hinandog na bahay. Ayan, napakasimple. Tara, pasok! Bilis! At meron kaming hinandang mga konting gamit. Pangsamantala lang naman. Malalim na ang gabi nang marating ng team face-to-face ang pansamantalang titirhan ni Nelson at Jocelyn. Kaya minabuti na nating magpaalam sa kanila at nang makapagpahinga na rin sila. Kaya kinabukasan ay binalikan na natin si Jocelyn at Nelson. Hi! Kaya nandito tayo ngayon kung saan kasama ko si... Hello! Okay, nandito tayo kasi ngayon dahil yung ating mga bisita si Nelson at saka si Jocelyn na mga taga Leyte, dinala natin dito sa Manila. So, syempre kailangan natin silang alagaan. Medyo malayo-layo yung pinanggalingan nila Leyte. Eto taga Leyte, maupay nga aga, maupay nga aga yung atanan. Syempre may dala kami mga pagkain dahil tanghalian na, no? So, nandito sila, dito namin sila dinala para komportable naman sila, no? Kaya papasok na tayo. Nakaka-happy naman. Ay, andito na pala kayo. Jocelyn, Nelson, kamusta? Ay, nanay. Naalala nyo ba si nanay? Ito si nanay ang ating bisita na nag-guest sa face-to-face na alala mo. Tapos ito naman si Nelson na kasama niya. Ito po ay ating pinamagatang ang pag-ibig ay wala sa edad. Si nanay, kung naalala nyo, trending si nanay noon dahil siya yung nag-guest na sinasabi niyang buntis siya. Nakapanganak ka na ba? Ay, nakunan siya. Siguro mas maganda tong kwentuhan na nakaupo na tayo at nagla-lunch na tayo. After natin na nag-guest kayo naalala mo yun, bakit kayo, Nelson, nagdesisyon na umuwi ng Leyte? Kasi po, madali kami pag umuwi kasi biglang huminto yung trabaho namin. Katulad sa dati na mahiga naman sa kasada talaga. Oo. Ayaw maulit yun. Ang galing mo naman, buti nag-iisip ka. At tayo dito, mga nandito sa Manila na mga taga-probinsya, pupunta tayo dito, magbabaka sakali. Ngayon, pag wala namang matirahan, ang hirap di ba, Nay, na sa lansangan. Wala kang kung di matulog sa lansangan. Nelson, ngayon na may trabaho ka na, si nanay ba pinagtatrabaho mo pa? Hindi na. Wow, taray mo naman. Diba? Iba sa mami niya. Queen na queen. Oo. So, Nay, ito pagka anong nararamdaman mo na papalapit na yung kasal ninyo? Anong masasabi mo? First, una mo bang kasal to? Opo. Ngayon ka lang na habang kinukuha. Ano ang feelings po? Masaya ako dahil hindi na siya maagaw ng iba. Ay! So, excited na ba kayo na ikakasal na kayo sa wakas? Kaya ikaw talaga, Nay, ang aming talagang napili. Kasi yung love story nyo na dalawa ay hindi naman siya talaga pangkaraniwan. Yung agwat ng layo ng edad. Diba? Okay, Nay? Ngayon, may sorpresa kami sa inyo, ha? Tayo ay Tweety Bird, what's that? Ay, Amshi! Excited na ako sa pag-uutos mo. Tweety Bird, bagay ka rito. Mukha kong ibon. Pero hindi ko lang alam kung kaya kang ng puno. Ng mga kawayan na yan. So anong gagawin mo para kay nanay para sa panimula nila? Saan kayo pupunta? Nanay, ito na. Pupunta ngayon tayo sa grocery para... Ay, pupunta tayo sa grocery? Oo, para mamili tayo ng panimula dahil ikakasal kayo. Yay! Excited? Let's go! Tara, Nay! At dahil sa pag-i-e-bike ang trabaho ni Nelson sa Leyte, ipina-experience ko naman sa kanya ang maging pasahero. Siyempre, ako ang driver. Hinatid ko sila sa palengke para makapamili na. First pick, prutas. Pili na Nay Jocelyn at Nelson. Yung bigas, huwag mo kalimutan, ibili mo sa kanila, ha? Sige, Mama. Ako na bahala. See you, ha? Nanay, ha? I'll see you. Sige, Son. Kita-kita tayo, ha? Okay, bye-bye. See you later. Yun. Huli-huli ako nakakunot ang noo.
Hinihintay ko kung ano mangyayari kasi. Nag-shopping na sila, nag-groceries na. Nagpunta sa palengke at mamimili na ng kakainin dahil medyo magtatagal sila dito sa Manila hanggang hindi na iraraos ang kasal. Tandaan natin, 4 po yan, couple na yan. 4 yan at dumaan yan sa counseling. Binuno namin yan ni Dr. Camille Garcia at kinausap namin yung mga ikakasal na yan. Anyway, babalik ko tayo. Bukas abangan niyo susunod na kabanata sa 1 linggong kasalan sa Face to Face. Tampok sa Pez to Pez. Hirit ni Dr. Lal. Oras, 10:00 ng gabi. Ang tinig po ni Johnny Mathis sa pangalawang bahagi na ng ating palatuntunan, My Love for You. I'm sure you still remember that song very much. Makulay ang awiting yan ni Johnny Mathis. Tungayin natin yung mga nagpadala ng mensahe po sa ating palatuntunan. Maraming salamat kay Faidi Agustin. Thank you very much. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan City ay buwabati na magandang gabi. Ang ating mga kaibigan si Gigi Alindogan at si Kuti Mercado ng Simplicity Crafts and Frames. Magandang gabi. Alani Hungko ng Kuwait at araw-araw po ay palagi nakatulog sa atin yan si Alani Hungko. Si Marvin Zandro Riabad ay may katanungan. Ang sabi niya, Brother John, total, usapang kasal, ano po ba ang masasabi ninyo sa viral ngayon na bride and groom na pinagmadali daw ng pari sa paglakad papuntang altar? Yun, Lina ho, maraming salamat sa iyo. I do not know the exact story yet, pero ang nakuha lang nating storya, initially, nakaschedule na sila. May araw na ng kasal Nakabook na yan sa simbahan. In other words, nakabayad na sila. May bayad yan. Tanggapin natin ang katotohanan na nagbayad yan sa simbahan. Although, merong inalis na yung arancel sa simbahan natin. Yung mga sakramento, wala nang bayad yan. Libre naman talaga yan. Ang binabayaran dyan ay yung pag-aayos sa simbahan, di ba? Kung meron mga red carpet doon, merong choir, merong nag-ayos ng bulaklak, yan ang babayaran la, di ba? Okay, now, nakaset ng ang kasal. But then, may nagsabi yata, kung hindi tayo nagkakamali, yung isa sa mga ninang ay nagsabi na ang kasal ay mababago ang oras. Okay? Mababagong oras at a later time. Yon. Ang pagkakamali dito sa mga ikinasal, hindi kinonfirm sa simbahan kung totoo. Nagtiwala sila kaagad dun sa ninang. Di ba? Na nagsabi na binago ang kasal. Hindi ko alam kung totoong binago ang schedule ng kasal. But they should have confirmed from the parish office kung binago ang kasal. So dumating sila late na. Diba? 30 minutes late yata sila. And nung itong pobreng bride di umano, nandun na lumalakad na sa aisle. Alam niyo, moment yan ng bride Moment ng bride yan. Dapat iginalang naman yan. Lumalakad na yung pobreng buntis na ikakasal. Biglang sinimulan ng pare ang misa. Yan. Di nagmadali ngayon itong buntis at muntik pang madapa yung buntis, di ba? So, yun ang hindi maganda. Ang sa akin doon, kung tama yung informasyon na nalaman ko, sana naman si Father medyo naging patient ng konti, di ba? Ilang minuto lang naman yan, Father. Ilang minuto lang. Kasi may susunod na misa, yung para sa patay. Bakit nga merong ibang simbahan dyan Kung kailan lamang dumating ang pare tsaka magsisimula ang misa o late ang pare ng mga 20 minutos, nagre-reklamo ba ang tao sa inyo? Di ba? Konting konsiderasyon, di ba? Yan naman ay moment yan. At saka nagbayad yan, Father. Nagbayad yan. Tinanggap niyo yung bayad yan, di ba? So you deserve to give them the service that they need. Kahit nga na late ng konting konsiderasyon lang. Yan ba naman ikakarating natin sa impyerno? Di ba? Konting konsiderasyon lang, di ba? Yun. So,
apurahan na nangyari at nagmukhang tanga yung ikinasal. Very momentous yung event na yan. Sa mga pari naman na kaibigan natin, di ba? Konting, pag kayo naman ang nalilate, wala naman nagre-reklamo, di ba? Nakikita ko yung simbahan namin Simbahan namin, minsan ang pari ang nalilate. O kung kailan siya dumating, taking his time, kasi wala naman magmimisa kundi siya. O di intayin namin, wala nang reklamo, di ba? Yun konting konsiderasyon lang naman yun para doon sa mga tao na nagbayad din naman. Walang bayad ang sakramento. Ingat tayo ng konti. Alam mo, maraming napupulaan ang ating simbahan ngayon Hindi ba kagaya ng isang pari doon sa Tondo? 2 taon ang pinalalaya si Cardinal Advincula dahil may rego doon talaga ang mga pari. Hindi po pwedeng 14 na taong kayo diyan sa inyong parokya. Iniiwasan 'yon ng simbahan na maging complacent at masyadong pamilyar na ang pare sa mga parishioners. Magkakaroon niya ng hindi magandang kulay. Kaya inililipat ang mga pare, di ba? At alam yan ni Father Al. Oy, Father Al, kilala mo ko. Naging natin yan naging guest priest namin sa Tagigyan. At nag-serve ako sa mga misa niyan. I was a lector. Di ba? Kilala mo ko, Father Al. At alam mo naman, may regudon ng mga pare. Hindi pwedeng gusto ng pare. Hindi pwedeng pare masunod. Ang masusunod, obispo. Under ka kay Cardinal Advincula. 2 taong ka nang pinaalis dyan. Ayaw mo umalis. Anong dahilan? Di ba? Yun. Sige. 16 na minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. Alam nyo kasi sa mga pare, it's a no-no. Kapag ang pari po ay oordinahan during the ordination, meron silang sacred promise. Sa mga religious sa katulad namin, hindi po promise yun. It's a vow. A vow of poverty, chastity, and obedience. Obedience to the superior, obedience to the bishop, obedience to the pope. Sa mga secular, sa mga diocesan priest, meron kayong promise of a vow of chastity and a promise of obedience to the bishop and his successors. Hindi po pwedeng ordinahan ka nang wala kang promise na ganun. Ibig sabihin talagang sagrado yan. And it is part of the canon na kapag yan ay nilabag mo, napakalaking kasalanan yan. Kapag ang obispo mo hindi mo sinunod, saan ka papupulutuin? Anong klase kang pare kung hindi ka sumusunod sa tatay mo? Di ba? Di ba? Saan ka pa dadalhin? Anong ehemplo meron ka? Yan ay aral yan Father Al, kilala mo naman ako. Very vocal ako talaga. Well, anyway, 18 minutes after 10, ang programang Dr. Love Radio Show ay sumasa inyo po hanggang Lunes hanggang Biyernes. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi ang ating pong programang ito. At maaari kayo makapag-ugnayan sa atin sa hotlines natin 863-15788 at 863-16674. Batiin lang natin ng magandang gabi at happy listening si Roy Bulisay, ang kapatid po ni Myra Bulisay Lee, at ang mag-ina ni Giorgio Lorleen Gonzalez, at si Mami Lorleen Gonzalez, Giorgio Gonzalez and Mami Lorleen Gonzalez ng Davao City. Nagpahayag na ng intensyon si Giorgio at si Mami Lorleen that they are joining the Marian European Pilgrimage on October 5 to 21. Simula bukas, ikukwento ko sa inyo mga lugar na pupuntahan natin at ang relevance nitong mga lugar na ito sa ating pananampalataya to deepen our faith para po ang ating paglalakbay, ang ating pilgrimage ay maging kapaki-pakinabang. So bukas malalaman nyo ang ilan sa
araw-araw yan, ikukwento ko sa inyo. Ilan sa mga pupuntahan nating lugar sa ating European Pilgrimage. Abangan po ninyo yan dito sa programang Dr. Love Radio Show. Sa unang araw hanggang sa huling araw po ng ating European Pilgrimage, kung saan pupuntahan po natin ang mga very popular Marian shrines. Of course, hindi humawala dyan ang San Giovanni Rotondo, kung saan nandiyan ang mga labi ni Padre Pio, yung labi niya na hindi po naagnas. Malalapitan po natin yon, makikita po ninyo ng personal si Padre Pio. Magtutungo rin tayo sa St. Peter's Basilica sa Vatican City sa Roma. Papasukin po natin kasama nyo si Brother June ang St. Peter's Basilica para makita nyo ang loob ng simbahan at siyempre at makita nyo ang wonder ng napakagandang Sistine Chapel, kung saan ang ceiling ng Sistine Chapel ay ipininta ni Michelangelo na ang kanyang si Julius II, Pope Julius II, ang Pope noon na palagi sila nag-aaway ni Pope Julius II. Kasi itong si Michelangelo ay isang sculptor, hindi po siya pintor. Ayaw niya maging pintor. Pero pinilit siya ni Pope Julius II na pintahan yung ceiling ng Sistine Chapel. Kaya nag-aaway sila. Yun, 10:21. Ang dinig ni Connie Francis at ang awiting Follow the Boys at 10:24 sa ang ating tumpak na oras. Maaari po kayo magpadala ng inyong liham, kasaysayan, mga reaksyon ninyo, mga kasaysayan ng buhay sa ating programa. Ipadala po ninyo yan sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya, tumawag po kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674 para po sa ating live counseling. Mamaya tutunghayin natin ang isang liham kasaysayan buhat po kay Robert ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. At narito ang ilan sa mga nag-text sa atin. Batiin lang po natin ang magandang gabi. Si E.R. Emerson Royce ay anak po ng kaibigan natin na si Lilibet Pernesita na siyang nanalong lola. Ano ang title nun? Lola ng San Juan City dito po sa Metro Manila. Congratulations kay Lilibet Pernesita. Taob lahat ng kalaban niya. Taob lahat ng kalaban. Napakagandang babae kasi ni Lilibet Pernesita. Isa sa mga pilgrims po natin ito si Lilibet Pernesita at palagi nakakasama yan sa Europe, sa mga biyahe natin. No? Maraming salamat sa iyo, Lilibet. At kay E.R., ang paboritong anak ni Lilibet, lagi niyang kasama, very supportive sa kanya. Thank you, E.R. Good evening to Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Shari Picho ng Seattle, Washington, si Chato Saavedra Sakluti ng Novaliches, Quezon City ay nakatutok na po sa atin ngayon. Angelita Banataw ng Pateros, Edwin Romero, buwabati po at watching via Facebook sa City of Angels sa Los Angeles, California. Nagpapacheck po ng attendance at pabati raw ang kanyang pinsan na si Marisa Garcia ng Paris, France, who's also watching you right now. Thank you so much, Marisa Garcia. Merci beaucoup. Carmelita Lina Neira, maraming salamat. Lance Abelion, buwabati na magandang gabi, buhat sa Sampaloc, Manila. Si Engineer Mercy Santos ng Pasig City, magandang gabi sa'yo. I'll get in touch with you. Medyo busy lang ako, Pards. But may plano sana ako para sa iyo, sa kay Elsie, tsaka kay pangalan nito, kay Zenny Raimundo. Magkita-kita tayo one of these days, ha? Herluz Rivera, watching from California. Brother June, listener mo po ako for a long time. Nung nasa Pilipinas pa ako at pati po yung apo ko na only 4 years old pa lamang po noon. Ngayon po ay graduate na pa siya ng college. Wow, talaga naman nakakatuwa, no? Maraming salamat, ha? Herluz Rivera. Si Teresita Nunez ay nanonood sa atin ngayon from Tacloban City.
Clark E. Lopogan, nakikinig din sa atin. Shout out daw. Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City. Sana all, Nelson and Jocelyn. Papacheck ng attendance. Maraming salamat. Elvira Anastasio. Buhat po dyan sa Kasiglahan. Rodriguez Rizal na ngayon po ay Rodriguez na siya ngayon, dati Montalban. Arden Clerigo Cornelio, magandang gabi. Au Villaflor ng San Pedro Laguna. Amadeo Giorgio Gonzalez at Mami Lorleen Gonzalez, nagpapacheck po ng attendance from Metro Davao with Mami Lorleen Gonzalez and Mariette Diaquino. Bumabati po ng magandang gabi sa inyo. We have 28 minutes after 10 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Pagbabalik po natin ang liham kasaysayan padala ni Robert ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ganap na ang alas 10:38 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Mike Santillan, wala tayong talkback. Si Dulce ay magkakaroon ng concert somewhere in July. And Mike, she promised me that mag-guest siya sa atin dito before her concert and before her birthday. I think July 19 yata ang kanyang concert. Birthday niya ay July 20. So mag-guest sa atin live si Dulce. Maraming salamat ha. Narito ang liham kasaysayan. Padala sa ating palatuntunan ni Robert ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong programa. Ako po si Robert, 32 years old at isang hotel staff sa 5-star hotel dito po sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kasal po ako at may 2 anak sa Negros Oriental. Almost 5 years na po ako sa abroad at nakakauwi naman po taon-taon sa Pilipinas. Tamang-tama lamang po ang kinikita ko rito pero ang problema ko ay ang misis ko. Masyado siyang magastos. Preschooler pa lamang po ang mga anak namin. Pero in-enroll niya ang mga ito sa isang mamahaling private school. Madalas din siyang mag-shopping at maging ang mga damit ng anak namin ay branded. Mahilig din siya sa alahas at madalas lumabas kasama ang mga kaibigan niya. Housewife lamang po ang misis ko dahil mas gusto naming tumutok siya sa mga bata. Dr. Love, sa ngayon, wala pa kaming naiipon dahil sa pagiging magastos niya. May mga pagkakataong gusto ko na lamang pong ako na mismo ang magtabi ng pera, pero para may maipon kami, pero ayoko ring masaktan siya, sumama ang loob, o magalit siya sa akin. Ano po kaya ang dapat kong gawin, Dr. Love? Salamat po ng marami sa mga ipapayo po ninyo. Gumagalang, Robert. Maraming salamat, Robert, sa pagkakataon na binigay mo sa ating programa para maibahagi sa iyo ang ilang bagay siguro na po pwede nating pagsaluhan. Nauunawaan ko, Robert, ang damdamin ng isang nagtatrabaho sa ibang bansa. For a good period of time, 10 taon din akong nanirahan sa Amerika at nagtrabaho din ako, hindi naman ako executive, naging salesman, naging salesman ako sa floor ng Radio Shack, naging driver ako ng mga developmentally disabled, naging teacher ako ng mga developmentally disabled until I became
branch manager ng Radio Shack. Nagbenta rin ako ng, anong tawag dyan? Nagbenta rin ako ng vacuum cleaner sa mga Pilipino. Maniwala ka. Vacuum cleaner, binenta ko rin sa mga Pilipino. Nagbahay-bahay din ako. Kasi, wala naman silang pakialam kung if you're a celebrity in the Philippines, kung nandun ka, magtatrabaho ka. Otherwise, magugutom ka. Ganyan din sa United Arab Emirates. And I'm quite familiar, Robert, sa United Arab Emirates dahil ang dalawa sa aking mga manugang ay nandyan sa Dubai. Ang aking anak na bunso ay nandyan din sa Dubai. See? So, every now and then, pinapasyalan ko sila para, matuwa naman yung mga bata. At nakikita ko ang hirap ng pagkita ng sweldo. Mabuti na lamang yung aking mga manugang, yung aking anak, maganda-gandang posisyon at medyo maganda-gandang sweldo. Pero nung araw na sila'y nagtsatsaga pa lamang, awang-awa ako dun sa mga manugang ko. Kasi nakita ko na ang kanilang tinitirhan ay yung kama lang nila. Alam mo, kung ano yung kama mo, yun na ang bahay mo. See, common ang lutuan, common ang banyo. Wala kang gagalawan. Doon ka lang sa kama mo. Ganyan ang buhay ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Now, alam natin na pinaghihirapan po ang bawat dolyar na kitain ng mga manggagawang Pilipino para maipadala sa kanilang mahal sa buhay. At siyempre, itong mga ito, katulad ni Robert, ay may pangarap din po na mapagtapos ang kanyang mga anak, mabigyan ng magandang kinabukasan at magandang buhay, kaya siya nagpapakahirap. Nagpapakahirap na magtrabaho, kahit na minsan hindi natatrato ng maganda ng mga lokal, nagtitiis at naghihirap, nagtsatsaga na makaipon. Yung kanyang anak, preschooler pa lamang. Ibig sabihin, nursery, kindergarten, ganyan. Pero yung kanyang asawa, mukhang hindi po yata nakakaramdam ng konsiderasyon sa paghihirap ng kanyang asawang nasa abroad. Siguro dapat makita niya kung ano ang trabaho ng mga asawa ninyo. Ang mga paghihirap ng mga asawa ninyo, ito ay para sa mga misis ng tahanan na nandito sa Pilipinas. Dapat lang malaman nyo kung anong itsura ng inyong mga asawa. Kumakain ba sila ng nasa oras? Nabibili ba nila ang gusto nila? Upang tayo ng mga nandito sa Pilipinas ay magbuhay mayaman. Alam nyo, I agree with you, Robert. Hindi dapat na papag-aralin sa private school sa isang mahal na eskwelahan ng iyong anak. Ganong preschooler pa lamang siya. Alam mo ba, Robert, na ang mga apo ko ng mga preschoolers ay nag-aral sa barangay? Barangay? Doon sila nag-aral. Preschool lang yan. Para lang masanay ang mga bata. Mag-socialize. Ngayon, pag medyo mag-aaral na sa grade 1, grade 2, at kaya ng mga magulang na papag-aralin sa private school, ay pinag-aaral nila doon. Ngayon, paano nakatutulong ang manugang ko? Yung kanyang asawa, maganda ng sweldo doon sa Abu Dhabi, sa Dubai, I'm sorry. Pero siya, humahana pa rin ng pagkakataon para kumita siya rito. Alam mo, nagluluto siya ng mga kakanin, i-deliver niya, kung anong po pwedeng pagkakitaan, ginagawa niya sapagkat alam niya na nagpapakahirap yung kanyang asawa doon sa abroad. At para makatulong man lamang siya, mabili niya yung gusto niya, mabili niya yung gusto niya para sa anak niya, kumikita siya, gumagawa siya ng extra income
dito sa atin. Yung asawa ni Robert, mahilig sa mga mamahaling damit. Yung damit ng mga anak, ng kanyang anak, branded pa. Mahilig sa alahas at madalas lumabas kasama ng mga kaibigan niya. Obviously, Robert, hindi alam ng asawa mo ang hirap mo. Ang alam lang niya, tumanggap ng allowance buhat sa'yo. At pag ganito ang klase ng asawa, Robert, I am sorry, kailangan mong disiplinahin ang asawa mo. Kung sa mahabang panahon ng pagtatrabaho mo dyan, 5 taon ka na, wala ka pang naiipon, wala pang perang hawak ang asawa mo, at kung sakaling magkasakit ang anak mo o ang asawa mo, wala siyang ibabayad sa ospital o sa emergency room, panahon na para mag-isip-isip ka, Robert. Sabihin mo sa kanya, kung hindi mo magagawa na makontrol ang paggastos at hindi tayo makakaipon ng pera, I will give you the opportunity para patunayan mo ang sarili mo sa akin. Madaling gastusin ang perang ipinadadala ko sa iyo kasi hindi ikaw ang naghihirap. Sana ma-realize mo na pinaghirapan ko ang perang yan at ilagay natin sa ayos. Huwag tayong magmayabang. Huwag tayong magsuot ng mamahaling mga damit na may tatak, branded. Kung hindi natin kaya, kung kaya na, sige, pakialam ko ba sa inyo? Di sige, magsuot kayo ng Versace. Di ba? Pero kung hindi nyo pa kaya at isa lang ang naghahanap buhay, Robert, kausapin mo na ang asawa mo. Sabihin mo sa kanya, kung sa mga susunod na panahon ay hindi ka makaiipon at hindi mo pagyayamanin ang perang ipinadadala ko sa iyo, ililimit ko na lamang ang pagpapadala ng pera sa iyo. Kung ang asawa mo, Robert, ay hindi matututo, ako na magsasabi sa iyo. Kontrolin mo ang ipadadala mong pera sa kanya at mag-ipon ka dyan sa kinaroroonan mo ng pera. Huwag mong pahawakan sa kanya sapagkat mauubos ang pera mo. Hanggang hindi niya napapatunayan sa iyo na karapat-dapat siyang mag-budget para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, ikaw na muna ang mag-budget ng pera. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Nat King Cole and Love Letters. Yung nag-request kanina ng The Music Played ni Matt Monroe, hinahanap po ni Mike Santillan at saka ni Rome yung awitin. Natagpuan nila. Andiyan lang sa baol. Pero hindi na ho natin mapapatugtog dahil wala ng time. Bukas na lamang po. Bukas na lamang. The Music Played by Matt Monroe. Well, tapos na ho ang ating 1 oras at kalahati na pagtatanghal ng programang Dr. Love Radio Show. Sana po ay naging makabuluhan ang 1 oras at kalahati ng ating pagsasama. At sana po ay naibigan nyo mga awiting ating itinampok. Magbabalik po ang inyong lingkod bukas ng gabi 9:30 hanggang 11:00 dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating producer, si Jake Bakud, na hindi ho natin nakita at abalang-abala. Ang ating naging producer ngayon ay si Mike Santillan. Sa ngalan ng ating Director, Sheikh Mamaril, ang ating Technician, Rome Ortigas, ang ating ORAD Operator, Mike Santillan, at PA at Avid Operator, Mike Bulay-Og. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantala magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Alaikum.